the Department of Information and Communications Technology says it has not yet detected any services affected by a distributed denial of service or DDoS attack today. And for that, let's talk about that with Cybercrime Investigation and Coordinating Center Acting Executive Director Aboy Paraiso. Yusek, welcome back po sa programang Afternoon Delight. Si Lourdes Vera po again at si Denise. Magandang hapon po. Maraming salamat to, Sir Lord, Ma'am Denise, sa pag-imbita ho sa amin ulit sa inyong programa. Thank you po. Okay. Yusek, bilang panimula po, for our viewers, sa mga hindi po masyadong aware, ano nga po ba yung ibig sabihin and what is a DDoS attack? Well, distributed denial of service attack is mainly an attack to disrupt yung mga services na piniprovide, yung mga frontline services, not only of government, but various institutions. For example, sa government po, pag halimbawa ho, ang inaatake niya para hindi ho makapag-apply yung mga kababayan natin for loans sa GSIS, sa SSS, or mag-apply ng medical benefits so, sa ating DOH. Ito yung mga example ho ng DDoS attacks ho natin. Sa private sector naman ho, yung pag halimbawa hindi tayo makapag-access sa mga bank accounts natin, these are all forms of DDoS attacks wherein the frontline services of various institutions are being disrupted either by blocking the system or if a-flood yung system para naman hindi talaga ma-access yung mga services na yun. Sir, may mga hirit po na by announcing yung preparations po na ginagawa ninyo, hindi ko ba parang tinetelegraph po ninyo yung inyong gagawin kaya mag-a-adjust daw itong mga hacker, yung mga mag-a-attack po. And how does Oplan Cyberdome work, Yusek? Tama naman po. In fact, what we did when we made that advisory po is really to preempt po yung mga gagawin nila. Para sabihin sa kanila, unang-una, alam namin na you're preparing, we're preparing as well. And sa katunayan ngo, gaya ng binabalita ho natin, wala pa tayong nagdi-detect na attack. So, if it's a telegraph on our part, I think that achieved yung goal ho natin na hindi ho talaga magkaroon ng DDoS. And secondly, we're also saying na yung mga advocacies nyo, hindi naman kami against dyan eh. Na nakikiisa naman ho tayo dyan sa mga advocacies nila. In fact, we're even communicating with them na if there would be certain vulnerabilities in government na nakikita nyo, sabihin nyo sa amin, tapos magtulungan tayo para improve yung mga services ng government, especially when it comes to the IT sector. Yung Oplan Cyberdome naman, ito naman yung plano ho ng DICT at ng ating pamahalaan sa panguna ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan ho yung Pilipinas, raban naman doon sa mga external attacks from, whether it's state-sponsored attacks or external attacks from hackers, which is usually the case when it comes to scams or pagdating ho doon sa mga ransomware attacks po. I see. Partner. Okay. Yusek, meron po bang mga attempted attacks o kaya yung mga suspicious activities na na-detect in past few days? Ako, Ma'am Denise, sa katunayan, paulit-ulit natin binabanggit ito, ang pagtatangka na pasukin, i-infiltrate, i-compromise yung systems natin, hindi na bago sa atin yan. I think we have around 1 million attacks a day or attempts a day. Ang maganda nga lang, nag-i-improve na yung capabilities natin, dahan-dahan tayo nag-i-improve also in our cybersecurity posturing. So, nadideflect naman natin at kung meron man makakalusot, namimitigate na natin. Yung November 5 ho kasi napaka-symbolic yun supposedly para sa mga hacktivists, no? At as may reverberations pa siya as early as 1600s, no? Na yung si Guy Fawkes, yung mukha doon sa V, no? V for Vendetta ay parang kanilang naging iconic na yun, ano? Parang it's a symbol against the fight against tyranny. Pero sir, tradition ho ba talaga ito sa buong mundo, sa Pilipinas, ho ba may ganito last year? Actually, tama ho kayo, Sir Lord. No, this is a globally adopted symbolism. Whether it's the Guy Fawkes Mass, whether it's the 5th of November incident, yung gunpowder incident, incident nung sa UK, it's a globally adopted symbolism and yung mask na yon para naman doon sa protest ng mga hackers. Kasi nga, siguro pinasikat ng pelikulang V, yung pagiging yung anonymity ng mga hackers. Doon sila nag-a-attach Dahil hackers kami, we need to be anonymous. So therefore, we have to adapt a mask. And since we're hacktivists, this is ito yung ina-adapt natin na date. So
And tama ko kayo, globally ito, hindi lang sa Pilipinas. But before, we observed naman na since yung hackers is a global community hindi naman limited lang sa Pilipinas yan eh. Sa global community, even yung mga hacking incidents is a global phenomenon. So, we observed this, sabi ko nga, hindi lang doon sa intelligence works natin, hindi sa pagmamonitor ng mga chatter, but also we learn from our experiences, both here and abroad. Sir, na-curious lang ako, no? Minention mo kasi around 1 million attempts a day po. Ay, yung number po ba na yan ay consistently, paano po ba, lumalaki po ba o umaangat po ba yan year after year? O parang maintaining the same kind of range po? Siguro Denise, nag-ano na siya eh. Parang ito na yung average at plateau na kasi ito na yung nag-i-employ ng mga AI technology eh. So may multiplier effect na to eh. So unless another technology comes in na magkakaroon ng another multiplier effect, we can already surmise ito na yung constant average niyan eh, nung mga attempts eh. Hindi naman sa nang uurot tayo, no? Pero May 4, palagay ko dapat sa mga hacktivist na Pinoy, no? Isang significant din na petsa yung May 4. Alam mo bakit? Sa araw na yan nangyari yung I love you virus. Kasi itong si Onel de Guzman, matindi ito Walang sophisticated sa ginawa niya eh. Alam mo, ang tinarget niya lang, emosyon. Yung kalungkutan ng tao sa subject, I love you. Tapos galing ko kay Denise Tan, ikiklik ko talaga yun, di ba? Yun pala, nanghihingi lang sa, gusto lang niya talaga makakuha ng internet connection. Yun lang talaga. No? Pero ang ending, parang, ang dami niyang pinarala siya hanggang sa buong mundo talaga. Buong mundo, yung stock market ng Europa, etc. etc. Marami pa tayo Onel de Guzman na mga inaabangan, Yusek, o binabantayan. Ito naman parati naman tayo nakabantay. Parang ito na yung parte ng trabaho natin, Sir Lord. No? Kaya tayo bumuo na rin ng mga threat monitoring centers natin para i-monitor, mag-focus tayo doon sa mga online harms naman na talaga nangyayari. Andiyan naman ang Cybersecurity Bureau ng DICT para naman dito sa mga hacking incidents na to. Kami naman sa CICC, yung mga online harms. So yung mga scams, yung mga illegal gambling, online gambling, illegal online lending application. So, doon tayo nakafocus. And na siya, part na siya ng frontline services ng DICT at ng CICC, Sir Lord. Alright. On that note, nagpapasalamat po kami sa oras po ninyo. Sir, thank you po ang Executive Director po, Undersecretary Aboy Paraiso ng CICC. Thank you, sir. Thank you, Lord. Thank you, Denise. Salamat po.